5 to 8 na nang lumabas ng kondo niya si Bianca. Kaya tinawagan niya na lang si Clarice para magkita sila. Pareho silang interior designer ng kaibigan. Large corporations often hire interior designers as employees on regular working hours. Yung maliit namang kumpanya, interior designers usually work on a contract or per job basis. Mas ginusto nila ni Clarice na maging self-employed na lang, although they usually work the most hours and have difficulty finding clients. Pero dati yon. Ngayon ay marami na silang naging clients na inirerekomenda sila sa mga kakilala at kaibigan para i-hire ang kanilang serbisyo. After almost half an hour, ay narating na ni Bianca ang address na sinabi sa kanya ni Clarice. Nadat niya ron ang kaibigan niya. Bago pa man siya nakababa sa kotse, lumapit na sa kanya si Clarice. I will just show you around the building, Bianca. Tapos ikaw na ang mag-decide kung ano ang dapat na ilagay na furnitures, artworks, lighting, and other design elements. Walang problema sa budget dahil galante ang client. Kaya hindi natin kailangang tipirin, okay? Wait. Habol ni Bianca nang tumalikod na si Clarice. Mabilis siyang umibis mula sa kotse at sinundan ito. Huwag mong sabihing iiwan mo ko rito. Paano mong nahulaan? Pabirong tanong sa kanya ng kaibigan. I'm going to handle this project alone? Kaya mo namang mag-isa to. Kasi po'y kailangan kong hatiin ang katawan ko dun sa dalawa pa nating project. Remember, tinanggap ko yung pagde-design natin sa office ni Mr. Mercado sa Alabang. At tinanggap mo rin yung pagde-design ng vacation house ni Mrs. Herreco sa Palawan. Kaya nga ikaw ang magtatrabaho sa project na to at ako rin sa dalawa. Total, nakita mo na yung office ni Mr. Mercado at yung vacation house ni Mrs. Herreco. Kaya nakapag-decide na tayong dalawa kung ano ang mga gagamiting design elements sa mga yon. Bakit sa project na to ay ako lang magde-decide? Because my dear, minamadali nang matapos ni Mr. Mercado yung office niya. Kaya kailangan ko nang pumunta ron. Now na. Tsaka aminado naman akong mas magandang taste mo kaysa sa akin. Kaya hindi mo na ako kailangang konsultahin sa commercial project na to. Napabuntong hininga si Bianca. Kung hindi lang siya buntis at laging matamlay, ay gusto niya ring tulungan si Clarice sa pagde-design sa dalawa nilang naunang projects. Pero ang klase ng trabaho nila ay madalas na under stress to meet deadlines, stay on budget, and meet clients' needs. Their work also tends to involve a great deal of traveling to visit different locations, studios or clients, homes and offices. Kaya alam ni Bianca na hindi niya kakayaning mapagod ng husto. Baka bigla siyang himatayin at mabisto pa siya ni Clarice. Kahit kasi kaibigan ay nahihirapan siyang magtapat sa kalagayan niya. Iniwan na siya ni Clarice matapos itour sa building. Nang mag-isa na lang siya ay biglang nakaramdam ng pagkahilo. Kanina'y okay naman siya pero ngayon ay parang umiikot ang kanyang paligid. Hahawak sana siya sa isang posteron dahil pakiramdam niya'y babagsak na siya. But it was too late. Kaya napapikit na lamang siya. Ang inaasahan niya ay sa matigas na sahig siya babagsak. Pero sa matipunong braso siya bumagsak. Does anything hurt? Iminulat niya ang mga mata at nagtatakang tumingin sa taong nakasalo sa kanya. Para lang lalong magulat dahil ang nakikita niya ay ang tuberong pumunta kahapon sa apartment ni Clarice. Si Dustin. Ikaw? Yeah, it's me. Anong ginagawa mo rito? Usisa niya sa lalaki nang hindi tumitingin sa mga mata nito. She tried to get up. Just like you, to work. Pero tapos na ang trabaho ko rito. Ako ang naglagay ng mga tubo rito. At bumalik lang ako to collect my fee. Ang kaso'y wala pala yung may-ari rito. Okay na ako, kaya bitawan mo na ako. Sabi ni Bianca sa lalaki. Binitawan na siya nito pero nang humakbang si Bianca, ay sumunod sa kanya si Dustin. Baka nagugutom ka kaya ka nahilo. O anemic ka. I'm pregnant. Casual niyang sagot sa lalaki bago mabilis na lumabas sa building na yon. Pero bandang huli nagsisi siya.
kung bakit sinabi niya sa lalaki ang kalagayan niya. Paano kung ichismis siya nito? Pero siguro'y ito na ang huli nilang pagkikita ng lalaki, kaya hindi siya dapat mag-alala. Ang kaso'y baka ibuking siya nito kay Clarice. Wait. Pinigilan siya ng lalaki sa braso. Bakit? I don't know you're married. Hindi nga ako kasal. Nabuntis ako ng boyfriend ko, pero ayaw niya akong panagutan, kaya nakatakda na akong maging single mom. Pero bakit ba parang ang dami mong alam tungkol sa akin? Bakit alam mong wala akong asawa? Nagkibit balikat ang lalaki. Hindi napigilan ni Bianca na mapatitig sa mga mata nito. At dahil sa ginawa'y para siyang nadadala. He was so incredibly good-looking, and everything in her wanted to like him. Mukha ring mabait ang lalaki, and that was even more dangerous than his undeniable appeal. She looked away quickly. Bigla niya kasing naalalang matamanding nakatitig sa kanyang lalaki. Kung ayaw kanyang panagutan, andito naman ako. Napaawang ang bibig niya sa sinabi ni Dustin. It sounded like he was teasing him. Pero nakakatawa namang mag-alok ito sa kanyang pananagutan siya. Hindi kaya attracted sa kanyang lalaki? Oh, come on, Bianca. Bulong niya sa isip. Get real. How could a man be attracted to a woman who was pregnant? Tinungo ni Bianca ang kotse niya pero parang ayaw nang humiwalay pa sa kanya ng lalaki. What do you want? Paasik na tanong sa binata nang malamang nakasunod pa rin ito sa kanya. Pwede siguro kitang ihatid sa tinitirahan mo para makasiguro kung okay ka at safe kang makakauwi, Bianca. Wala kang obligasyon sa akin. Malamig niyang sabi saka tumalikod at binuksan ang pinto ng kotse niya. Pero bigla rin siyang natigilan. Dustin. Paglingon niya sa lalaki, nakatayo pa rin ito sa dating kinatatayuan at nakaharap pa rin sa kanya. What is it? Alam kong close kayo ni Clarice. Hindi niya pa alam ang tungkol sa kalagayan ko. Don't worry. Safe ang lihim mo sa akin. Tumango-tango siya sa lalaki. Thanks. Nang sumakay na siya sa kotse, si Dustin pang nagsara ng pinto nito. Take care. Isang tipid ng ngiti lang ang isinukli niya sa lalaki bago mabilis na pinaandar ang sasakyan. Pag-uwi niya sa kondo ay iniisip ni Bianca ang sinabi sa kanya ni Dustin. Seryoso ba ang lalaking gusto siya nitong panagutan? O nagbibiro lang ito? Kung seryoso ito ay solve na ang problema niya sa kanyang pamilya. May maipepresenta na siyang mapapangasawa sa parents niya at mga kapatid. Ang kinatatakutan niya lang ay pwede niya kayang pagkatiwalaan si Dustin? Pwede niya sigurong kausapin si Clarice at magtanong sa pagkatao ng lalaki. Kung mabuti itong tao, kung walang criminal records. Kinuha niya ang cellphone at kinontak si Clarice. Hello Bianca, what's up? Where are you, Clarice? I'm working. Nandito ako sa inaayos kong office ni Mr. Mercado sa Alabang. I see. May problema ba, Bianca? Andyan ka pa ba sa commercial building? No, nakauwi na ako rito sa kondo ko. I've already my list para sa mga design elements na gagamitin sa commercial project na yun, Clarice. At tomorrow, magka-canvas ako para sa mga bibilhing design elements. Excellent! Talagang mabilis kang magtrabaho, Bianca. Kaya nga tuwang-tuwa ako at ikaw ang naging partner ko. Masayang sabi ni Clarice. Kapag nakapag-canvas ka na, ibigay mo sa akin ang estimated amount para sa mga gagamitin mong design elements. Ibibigay ko yun sa client natin at ako na rin ang bahalang magpresyo para sa ating fee. Okay. Napabuntong hiningang tugon ni Bianca sa kaibigan. Clarice, may sasabihin ka pa? About dun sa lalaking, dun sa plumber na si Dustin. What about him? Mabait ba siya? Mapagkakatiwalaan ba siya? Narinig niyang tumawa si Clarice sa kabilang linya. Sabi ko na nga ba't nung una kayong mag-meet ni Dustin sa apartment ko hindi ako nagkamaling may nakita kong spark sa mga mata ninyong dalawa. You are both attracted to each other.
Clarice, wag mo akong tuksuhin. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Of course, he is kind and thoughtful. He's responsible too. Ako nang magsasabi sa iyong mapagkakatiwalaan mo siya, Bianca. Thanks, that's all I want to know. Bakit ha? Nag-decide ka na bang itapon ng walang puso mong boyfriend? Sinunod mo na ba ang payo ko to leave that guy? Napabuntong hininga si Bianca sa tanong na yon ni Clarice. Bakit ba hindi niya sinunod noon ang kaibigan? Nung hindi pa siya tuluyang nauhulog sa mga bitag ni Tristan. And now, it was too late. Nagtiwala na siya, nabuntis at tinanggihang panagutan. Yes, Clarice, wala na kami ni Tristan. Really? O baka naman tampuhan lang yan, and after a few days, ay back to each other na naman kayo? No, it's for good, Clarice. Ayoko na. Ang iwan si Tristan ang pinaka-wise mong desisyon, Bianca. Pero wag na nating pag-usapan ng lalaking yun. Si Dustin ang pag-usapan natin. Alam mo bang kanina'y tinawagan din niya ako? Hiningi niya ang number mo, pati na ang address mo dyan. At binigay mo naman sa kanya? But of course, my dear, remember, kaibigan ko rin naman si Dustin at mabait akong kaibigan. Hindi ako madamot. Clarice, is he single? Oo naman. Tutuksuin ba kita sa kanya kung alam kong may sabit na si Dustin? Anong natapos niya? High school graduate ba siya? Oo naman. Pero hindi na siya nag-college dahil kapos sa pera. Wala ba siyang criminal record? Wala ba silang lahing alam mo na? My God, Bianca. Bakit naman ganyan ang mga tanong mo? Just answer my question, please. Wala siyang criminal record dahil matino siyang tao. Wala silang lahing gaya ng iniisip mo. Now, ano pa ang itatanong mo? Yung trabaho niya, okay ba ang kinikita niya? Hindi ba siya kinakapos? Hindi naman. Simpleng tao lang naman siya. Hindi maluho. At nag-iisa lang kaya tama lang sa kanya yung kinikita niya. May gusto ka ba bang itanong tungkol kay Dustin? Wala na, Clarice. Thanks. Pagkatapos nilang mag-usap ni Clarice, ay hindi binitiwan ni Bianca ang cellphone niya. Hinihintay niyang tumawag si Dustin pero hanggang sa makatulog na siya, hindi naman siya nito tinawagan. Naalimpungatan si Bianca nang marinig niyang nagre-ring ang kanyang cellphone. Pero nang kunin niya ang telepono'y, hindi naman pala yun ang tumutunog. Napakunot ang noo niya. Hindi yung cellphone, it's the doorbell. Marahan siyang bumangon sa sofa bago tinungo ang pinto. Hindi niya akalaing makakatulog siya kanina sa sofa dahil sa kakahintay sa tawag ng binatang yon. Binuksan niya ang pinto at biglang natigilan si Bianca nang bumulaga sa kanya si Dustin. Para siyang itinulo sa kinatatayuan at hindi makapaniwalang kaharap niya ngayon ang lalaki. The most attracted man who had crossed her path in ages. Ay, nakangiting bati sa kanya ni Dustin. Ngumiti rin siya sa binata. Baka kasi sabihin nitong masungit siya. Ayaw niyang magmukhang mataray at mayabang sa lalaki, lalo pangat may kailangan siya rito. Hi, can I come in? Sure. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto upang papasukin ang binata. Pero habang naglalakad ito papasok at patungo sa salas, ay mataman niya itong pinagmamasdan. He's really gorgeous. Very good looking. Nang humarap sa kanya si Dustin, ay biglang binawi ni Bianca ang tingin. Habang isinasara ang pinto'y, pinagagalitan niya ang sarili. Yeah, he's handsome, but she had to be cautious, not to let herself affected by his looks. I bought something for you. Sabi ni Dustin sa kanya bago bahagyang itinaas ang dala nitong plastic bag. Ano yan? Fruits. Mabilis na sagot ng lalaki sa kanya. May apples, oranges, grapes, and mangoes. Ang sabi kasi nila ay maganda raw para sa mga pregnant women ang kumakain ng maraming prutas. Natouch siya sa sinabi ng binata at sa pamimili nito ng prutas para sa kanya. Pero kaano-ano ba niya ito para pagmalasakitan siya? Hindi niya pa nga ito gaanong kilala. Hindi ka na sana nag-abala pa, gumastos ka tuloy. It's okay.
May fruit stand ang friend ko. Nangutang muna ako sa kanya. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis kay Dustin. Pero pinaupo niya naman ito bago siya kumuha ng maiinom sa kitchen. Pagbalik niya sa salas ay naupo si Bianca sa katabing couch ng inuupuan ni Dustin. Uminom ka muna ng juice. Salamat. Nang kunin ni Dustin ang basong may lamang orange juice, ay matamang nakamasid si Bianca sa lalaki. Sa braso nito, sa kamay, sa shoulder, sa malapad na balikat, and napansin niyang wala itong beer belly. Hindi niya naitanong kay Clarice ang age ni Dustin. Ilang taon na kaya ang lalaki? 31 or 32? Muli niyang itinuloy ang pagmamasid sa binata. Dumako na ang mga mata niya sa buhok ng lalaki. Itim na itim ang buhok nito at, "Are you living alone here?" Nagulat siya nang biglang humarap sa kanya si Dustin. Kaya hiyang-hiya siya rito dahil nahuli siyang nakatingin. Yes. Ngumiti ang binata. Pareho pala tayo. Pero ang sabi ni Clarice ay bumukod ka lang naman daw sa family mo. Samantalang ako'y ulilang lubos na. Wala kang kapatid? Meron. I have a brother. Mas bata siya sa akin ng 8 taon. Pero wala siya rito ngayon. Nasa abroad siya. Tumangu-tango siya. I see. Ilang taon ka na ba? 34. At single ka pa rin? Nagkibit ng balikat ang binata bago tumango. Hindi ko pa kasi nakikita ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Until I met you, Bianca. Napaawang ang bibig ni Bianca sa narinig. Nililigawan ba siya nito? Ayoko nang binibiro ko. Malamig niyang sabi. Hindi ako nagbibiro. I am serious. Natigilan siya at hindi agad nakakibo. Siguro'y weird para sa'yo pero... Nanliligaw ka ba sa akin, Dustin? Well, yes. Nahihibang ka na ba? Hindi ba't alam mo namang buntis ako tapos... What's wrong with that? Buntis ka nga pero wala ka namang asawa, hindi ba? At ikaw na rin naman ang may sabing ayaw kang panagutan ng boyfriend mo. Hindi ko na siya boyfriend ngayon. Pagtatama ni Bianca sa sinabi ng binata. Payag ka bang magpakasal tayo next week, Dustin? Parang nagulat ang binata sa sinabi niya. Hindi agad ito nakapagsalita. Pero nagtaka si Bianca nang marahang tumawa si Dustin pagkaraan. May galit na unti-unting bumabangon sa puso niya ng mga sandaling yon. Pinagtatawanan mo ba ako? Of course not. Mariing tanggi ng lalaki bago ito pumormal. Natatawa lang ako dahil kanina'y nagagalit ka nang sabihin kong nililigawan kita. And now, you're asking me if I'm willing to marry you next week. Hindi mo siguro ako naiintindihan. Ang gusto ko ay business ang pag-uusapan natin. Otomatikong napakunot ang noo ni Dustin. Business? Yeah, business. Pwede ba na 500,000 sa'yo para pakasalan mo ko? What? Maang nasagot ng lalaki. Come on, let's get real. Sa hirap ng buhay ngayon, walang tatanggi sa 500,000. Hindi naman araw-araw ay may kukuha sa serbisyo mo to fix their faucets or pipes. Napabuntong hiningang sabi ni Bianca. Kaya nag-o-offer ako sa'yo ng malaking halaga. Go on. Sabi ni Dustin sa kanya. I am starting to get amused. Muling nagpakawala ng isang malalim na hininga si Bianca. Magpapakasal tayo next week. Civil wedding. Makukuha mo ang kalahati ng napag-usapan nating amount right after the wedding. Dito ka titira syempre, pero separate bedrooms tayo. No strings attached. May I remind you that? After I gave birth, ay alis ka na rito matapos kong ibigay ang natitirang amount na napagkasunduan natin. Tapos ay aayusin ko ang annulment. Napatigil sa pagsasalita si Bianca nang mapansin niyang titig na titig sa kanya si Dustin. Anything you want to say? Bakit ayaw kanyang pakasalan? What? Yung boyfriend mo. Bakit ayaw kanyang pakasalan? Ex-boyfriend ko. Pagtatama niya kay Dustin. At tungkol doon sa tanong mo, it's none of your business. Seryoso na sabi ni Bianca sa nalilito pa rin na binata.
Pumayag kaya si Dustin sa alok na kasal ni Bianca? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates.